Good morning guys! Kamusta na po kayong lahat? Kababangon ko lang. Gagawa ako ng aking breakfast. Nagugutom na ako. Relax! Ano ba yung buhok ko? Ipapatinsyan yun yung buhok ko. Maliligo po ako today at mag-prepare ako dahil nga doon para sa aming bakasyon. No? Bakasyon ni Daniel ba? Mag-relax lang siguro ako. Ay, wala masyado tayong ganap po din. Grabe ang bahay namin. Uy! Grabe talaga ka-disaster. Hindi ako matapos-tapos sa aking paglilinis ba. Si Daniel, nagpagasolina siya. Dahil mamaya na po kami aalis. Wala na kaming bowl. Tingnan nyo. Grabe. Nakalimutan kong buksan ang aming dishwasher. Hindi na nga naguhugas ng pinggan. Makalimutan ko talaga na buksan. So, maghugas na lang ako, no? Ng isang bowl. Ay, gutom na ako. Ang sakit talaga ng lower back ko, guys. Yung dito ba na side, oh. Yung dito nga. Hindi ko na kasi maalala. Uy, 13 years ago ba, nung nagbuntis ako, maalala ko, sumasakit po yung lower back ko. Nung malapit na po akong manganak, nasa mga ano na ba, yung basta yung malapit na 9 months na ata or 8 months, ganun. Nagsimula na sumasakit yung aking balakang. Pero ngayon, yung mahirapan ka nga na magbangon kasi masakit siya. Bakit kaya to, no? Gumal pa kaya to? Katagal-tagal din kasi ng appointment. Uy, sa Thursday na, na po ngayon? Monday na po ngayon. Sa Thursday yung aking appointment. Tatanong ko na din to, no, kung normal ba to? Ganito, oh. Ito yung kinakainisan sa akin ni Daniel. Pag binubuksan ko ito, ang tagal-tagal ko po saraduhan. Mamaya ko pa yan sa saraduhan, no, kapag yung tapos na talaga ako sa kusina ba. Buti na lang wala siya dito. So, ito po yung aking breakfast. Uy, mag-fold talaga ako today bago kami aalis. Ayan, oh, nandyan pa din siya. Grabe, kahapon pa yan pa nung isang araw pa yan. Kain, guys. Cerelac for my breakfast. Ang sarap. Okay, mag-fold na ako. Tapusin ko na talaga ito. Kahapon ginawa ko din to ba, pero hindi siya natapos. Grabe na buhay ito. Uy, sana meron din yung automatic ba na fold na, no? Ay, nako. Ito din talaga kasi ang pinaka-hate kong gawin, yung pagkatapos laba, tapos mag-fold ka. Nakakainis. Tingnan nyo, na-fold na siya. Yan pa yung pinold ko kahapon. Tapos hindi natuloy ba? Ang topic pala natin today, guys, ay about sa pagbili namin ng bahay. Kung ano talaga ang totoong rason. Kasi marami pong nagsasabi na arte-arte lang daw. Ganun ba? Pwede ba yan i-arte-arte, guys? Yung pagbili ng bahay. Pwede po ba yan i-arte-arte lang na para lang daw sa vlog? Hindi po yan totoo. May rason po talaga kami. May yung napaka, hindi lang sa dahil medyo maliit ang bahay pero may grabe talaga kasi hindi na po ako masaya dito. Na-open ko na to dati, no? 2 years ago pa to siya na problema, guys. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ba? Kasi yung mga kapitbahay, yung kapitbahay ba na sabi ko sa inyo na nakaaway ko dati. Yes po, may nakaaway ako na kapitbahay dito. Kasi about sa parking. May dalawa kasi yan silang sasakyan. Ang isa, bus ba? Ganun. Tapos lahat ng mga dito nakatira, lahat ng mga kapitbahay namin naiirita sa kanila kasi depende po yan sa trip nila kung saan nila ipapark, kung kaninong bahay, kung kaninong bahay dito ipapark nila yung kanilang sasakyan. So, yung may-ari ng bahay na may sasakyan din, kami po ang nag-a-adjust, kami mga dito nakatira ang mag-a-adjust para sa kanila. Maghahanap kami ng parkingan na napakalayo po dito, no? Tapos may sakit pa yan sila na pag nag-park sila, yung napakalapit talaga sa sasakyan ba, na mahirapan po kaming lumabas. Nangyari na din yan yung mga last week na naman. Mag-asawa yan sila ba na good, basta may mga parang ambot. Tapos, ngayon, 2 years ago, si Daniel na inis na kasi nga pinart niya ng napakalapit sa sasakyan namin tapos hindi na kami makaalis. So si Daniel pinuntahan niya yung bahay ng aming kapitbahay, yung yung may-ari nung sasakyan na mga ambot, mga ewan.
Sabi niya na, pwede mo bang i-move ng kunti ang sasakyan mo kasi hindi ako makalabas. Galit na galit siya, guys. Yung lalaki. Galit na galit siya. Nagsigaw-sigaw siya. Bakit daw? Ang liit-liit daw ng sasakyan namin. Hindi ba daw kami makalabas? Bakit niya pa daw kailangan ganun? Ganun daw. Kasi sabi ni Daniel na gusto ko rin sana kasing i-park ang sasakyan ko sa harap ng bahay namin. So, naintindihan na siguro nun ng lalaki, no? Anong ibig sabihin ni Daniel na hindi namin nagugustuhan na nagpa-park siya sa harap ng bahay namin. Yes po, free parking po siya, pero instinct mo na lang ba na kung magkakaroon ka man ng dalawang sakyan, bumili ka ng bahay na may parking area para malagay mo yung dalawang sasakyan mo. Kasi 'di ba, kami po ang nag-a-adjust dito. So, ang nangyari ngayon, lumabas siya sa bahay niya. Diyan sa harap ng bahay namin, nagsigaw-sigaw siya, guys. Sinigaw-sigawan niya si Daniel. So ako, nandito ako sa loob. Ay, umakyat ang aking dugo talaga. Tapos nung time na yun, hindi pa ako masyado marunong mag-Dutch. So lumabas ako, in English ko siya. Sabi ko, anong problema mo? Bakit mo sinisigawan si Daniel? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya na, mag-Dutch daw ako. Mag-Dutch ka, huwag ka mag-English kasi hindi pala siya nakakaintindi ng English. Yes po, hindi lahat ng tao dito ay nakakaintindi ng English. At hindi nakakapagsalita ng English, hindi po lahat, no. Pinagpatuloy ko pa rin, sabi ko, ikaw, kung gusto mo na, na magdalawang sasakyan ka dyan, at hindi lahat dito ay mag-adjust para sa'yo, bumili ka ng mas malaking bahay na makaparking ka yung dalawang sasakyan mo, kasi isang sasakyan talaga sa, sa isang bahay, isang sasakyan lang po sa isang bahay. Kasi nung first time na dumating sila dito ay, isang sasakyan lang sila hanggang sa nagdalawa, tapos hanggang sa bumili sila ng bus. Yung napakalaki talaga. So, kami ang nag-adjust. So, yun na. Hello, my love. Yeah, we're having a story here. Hello, guys. Nandito na si Daniel. Balik tayo sa ating kwentubi dahil kinausap ko saglit si Daniel. So, yun na nga. Nasa labas na kami. Sigaw siya ng sigaw ba. Nandyan din si Daniel. Tapos, sabi niya na, mag-Dutch ka kasi nag-English ako. Tapos, ngayon, dahil hindi niya talaga ako maintindihan, sabi niya pa na, wag mo akong kausapin, hindi ikaw ang kinakausap ko. Sabi niya ganun. Hindi lang po talaga kami ang naiinis sa kanya, itong kapitbahay namin ito at yun dyan, naiinis sa kanya. Alam niyo ba anong sinabi niya sa akin, guys? Grabe niya ka-racist. Sabi niya, bawal pa naman yan dito, napakabawal po yan talaga dito, no, as in ang racist. Pwede kang makulong sa pagiging racist mo at mag-discriminate. Sabi niya pa, kung hindi ka marunong mag-Dutch, bumalik ka sa sa pinanggalingan mo. Yan ang sabi niya sa akin. So yun, sigaw pa rin siya ng sigaw hanggang sa pumasok na kami sa bahay kasi na din ba si Daniel, sabi niya, tama na mahal. Pagod na lang din ako nakakausap sa kanya tapos hindi niya ako maintindihan. Pero may maintindihan ako kunti sa mga pinagsasabi niya, no. Basta galit na galit siya. So, yun na, pagkatapos nun, guys, pagkatapos nung araw na yun, hindi na ako makalabas ng bahay. Kasi, alam nyo, every time na dumadaan siya dito sa bahay namin, every time na dumadaan siya sa bahay namin, tumitingin siya sa loob. Tapos, tumitingin siya sa akin ng napakasama talaga na tingin. Yung ganyan talaga ba? Tapos magtawa-tawa minsan, kaya hindi na po ako naging masaya dito. Nung time na yun, wala pa lang kami, hindi pa namin naisip ba na lumipat na. Kaya ang ginagawa ko, palaging nakasarado itong bintana namin. Yan, hindi ako makalabas na bahay. Tapos pag dumadaan kami sa bahay niya, siya, yung dirty finger siya ba? Why? I'm talking here. Yeah, go talk. Siya ba, dirty finger siya. Tapos, ganun, yung binubuli niya lahat ng mga tao dito, yun yung sabi ko na pag nagparking siya, na halos hindi kami makalabas. So, ang ginawa namin, after ilang months, nagpunta kami sa pulis. Yung parang nagpa-blatter nga. Nagpa-blatter kami, mahal, I cannot, ba? Nagpa-blatter kami, guys, na sabi ko yung ganun ang nangyari. Tapos natatakot na ako, hindi na ako makalabas ng bahay kasi sa ginagawa niya, every time na pumupunta siya dito or every time na makasalubong namin siya sa labas, para siyang yung may sinasabi siya na hindi mo maintindihan na parang pamalikas ba kung sa Bisaya pa, basta yung parang may sinasabing masama ba, tapos patawa-tawa.
Hanggang yun nga, pumunta ako sa pulis. Sinabi ko sa pulis. Yung bago kami magpunta sa Pinas. Bago kami magbakasyon sa Pinas. Tapos, pagbalik namin, galing bakasyon, nagbago na siya, kunti. Hindi na siya tumitingin-tingin sa bahay kasi pinuntahan siya ng pulis. Kinausap siya ng pulis. Tinanong din kasi kami ng pulis kung gusto ba namin na kasama kami ba pag kinausap nila yung kapitbahay. Sabi ko, ayoko na dahil takot talaga ako sa kanya. Yan. So, yan yung unang nangyari. Ngayon, wala na talaga. Hindi lang kami nagpapansinan, no? Pero yung may mga tingin pa rin ba na galit, ganun. Hindi ko na siya pinapansin. Pag tumitingin siya, yung hindi ako tumitingin sa kanya, ako na ang umiiwas. Pero ganun pa rin yung ginagawa nila na pag nagpa-park sila, yung binubuli nila na grabe ka, as in, yung maano na talaga, matamaan na talagang sasakyan ba na mahirapan kang lumabas. Tapos, kailan lang, siguro mga 2 months ago, meron na namang isa na buang din. May buang din. Hindi namin siya yung totoong kapitbahay talaga dito. Diyan banda yung bahay nila, yung nakita ninyo na yung 2 bahay lang ba. Hindi siya yung dikit-dikit na parehas dito sa amin, yung dito banda. Basta nakita nyo na yan na bahay na yan, no? So ngayon, puno na masyado ang basurahan namin. As in, puno na ba. Tapos, nung time na yun, kukunin na ng basurero yung mga basurahan, yung mga yung mga container, ganun. Na ba, kukunin na nila. Kaya ngayon, dahil napakapuno ng basurahan namin, sabi ko kay Daniel, pwede mo itong itapon. Ganun lang kaliit ha, as in, ganun lang talaga kaliit na basura. Ganun lang siguro guys, or mas maliit pa. Tapos ngayon, yung may-ari ng bahay, nakita niya si Daniel kasi over talaga kapuno ng basurahan namin na umapaw na ba. Nung time na yun, si Daniel nilagay yung basura doon sa kanyang container. Ay, pumunta siya dito, nagsigaw-sigaw din sa labas ng bahay namin na, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo ha. Ganun. Sabi niya, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo ha. Huwag mo na yung uulitin ha. Ayaw kong nagtatapon ka ng basura sa basurahan ko ha. Pero nung time na yun guys, kukunin na din talaga ng basurero, no? At parang ano lang ba, papel lang yung tinapon ba. Ganun. Siguro, mali din talaga namin yun, no? Kaya nagsuri. Nagsuri si mister, nagsuri siya. Nagsuri siya na, yes po, sorry, ganun ba. Kasi parang mali din namin nun na nagtapon. Tama naman sa basurahan niya yun. Tama naman din. Pero ngayon sabi niya, di ba, na wag mo nang ulitin niya na. Tapos, nung nangyari na dadating na naman yung basurero, alam niyo anong ginawa niya? Nagtapon siya sa basurahan namin ng napakalaking basura. As in, napakalaking basura. Ganun kabuang ang mga tao dito. Nagtapon siya ng napakalaking basura. Pero para sa amin, wala, okay lang. Hindi kami nagalit. Pero yung parang ipokrito ba na ginagawa mo yung sabi mo sa amin na wag naming gawin sa'yo. Ganun ba na nagsorry na kami at lahat-lahat. Nagsorry na po si Daniel. Pero nagtapon pa rin siya sa amin. Yung parang hindi siya nakamove on ba sa napakalait na basurahan na tinapon namin sa kanya. Na magkatabi kasi yan guys. Ganun ba? Magkatabi lahat ng mga container para pagdaan ng basurero, kunin na lang. Ganun. Tapos itapon doon sa basurahan. Ganun. Tapos siya, hindi talaga siya nakamove on na minsan hanggang ngayon ginagawa niya pa rin. Kaya ayaw ko yung mga bahay na ganito. Ayaw ko na yung bahay na magkadikit-dikit na parehas sa amin na ganito. Dahil magulo talaga guys, as in. Madalas po yung nangyayari no na magkaaway ba. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi na po ako masaya dito at naghahanap po talaga kami ng ibang matitirhan. Gusto ko yung may sarili kaming parking na ilagay namin yung aming sasakyan na hindi po kami magkakaroon ng kaaway. Ganun ba? Yan yung dahilan guys. Hindi na arte-arte lang. Ang dami ko bang sinabi? nung huling part namin, ito, kaibigan namin to, yung katabi talaga namin na bahay ba, mabait kasi sila ba, tapos isa din sila sa binubuli nung isang kapitbahay namin na may 2 sasakyan. Tapos ngayon, nakita niya ba na nahihirapan si Daniel na mag-park sa harap ng bahay namin kasi yung babae, yung asawa nung nakaaway ko,
pinark niya ng yung maliit na lang nga ang parkingan ni Daniel dahil alam niya na si Daniel magpapark talaga sa harap ng bahay namin. Tapos lumabas yung babae, sabi niya, gusto mo ba na itabi ko ng kunti yung sasakyan? Tapos pinag-usapan nila yung about sa yung kapitbahay namin na buang. Nag-usap sila na hindi din daw nila nagugustuhan. So, pag tumawag po kami ng pulis, hindi lang po kami ang may reklamo about sa kanila, pati po ang aming mga kapitbahay. You know, we were running and you're telling me that we did not go away early enough. That's how it works. Maligo na daw kami. Yeah. Kailangan kong... Wala pa, hindi pa tayo tapos sa ating... Are you explaining to them now? Huh? Are you explaining Yeah, to them I'm very explaining to them. that I'm telling you, that we really need to start packing now? And you are asking why? We still have an hour, right? And that it will take time? Mahal, don't tell me that because it's always me who is waiting for you because in the last part, you will do something like, I need this, in the last part. That's why I'm telling you now, let's do this now, not in the last part. You do because I know my time management. I know Your it. time management. Agay, makita ang aking ulo. Wala, grabe ang aking damitan. My gosh, kailangan na naman siyang linisin. Ilalagay ko na yung aking mga pinold. What? Wow, pagka-sexy sa aking my husband. Uy. Nakabrief lang siya niya. Uy, what do you want? Your socks and Andy. Socks, Andy. No. Wait, what do you want? Uy, they can see you. Well, that's not my problem. Ano? What's wrong with this? It's nothing to see. They can see your pagka-sexy, And this one you will wear. Shirt. This Ay, one? not that one. That's for That's me. for you, yeah. Isa din po sa rason ay, wow! Yummy! Ten, 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 ten. Ay, alam niyo anong ginagawa niya? Ay, ganun ba? Buwang talaga ito si Daniel. So, isa din po sa rason na kung bakit namin gustong lumipat kasi sa Dutch standard talaga, guys. Ito sa Dutch talaga to siya. Pag nagkakaanak sila, pag lumalaki na yung family, ganun, gusto nila talaga na lumipat sa medyo malaking bahay, ganun. So, ganun din yung nangyari kung bakit gustong-gusto din ni Daniel na lumipat. At yung mga gamit niya nga, yung mga tools niya dito, medyo inayos na po namin. Tingnan nyo. Medyo naayos na siya, medyo lang. Ayan, Ay, hindi pa pala. Ganun pa rin pala siya. So, ito, yung old bed namin, guys, di ba sabi ko sa inyo, ibebenta namin siya. Hindi na natuloy dahil lilipat kami ng bahay doon sa bagong bahay. Gagawin po namin yan siyang guest bed. Yung sa sa guest room. Yun po, hindi po siya arte-arte lang, no? Ay, kakapagod naman itong trabaho ko dito, uy. Tama na siguro to, uy. Pagbalik ko na lang to gawin. So guys, nag-enjoy po ba kayo sa aming chika today? Maliligo na po kami ni Daniel dahil nagyaw-yaw na siya. Mag-prepare na lang ako ng aking dadamitin. Maraming salamat po sa inyong pakikipagchikahan sa akin today. Abangan na naman po ang vlog natin bukas dahil makikita nyo na po ang prepare pa pala ako ng mga suotin namin sa pang bakasyon. Sabi ko makasabing bakasyon, babalik din po kami bukas. Isang gabi lang kami doon, no? Kung makasabing bakasyon, kala mo 1 week talaga doon. Yung pang today lang talaga ang dadalhin namin at ang pangpalit bukas. So guys, sana po ay nag-enjoy kayo sa ating mga kabuang today. Thank you so much for watching. We love you.